Isa pong magandang umaga, magandang araw, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Doing All for the Gospel, na bumabati po sa inyo mula dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows sa lungsod ng Pasay. Gayon po ay Martes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At atin pong ipinagpapatuloy ang pagpapahayag sa kwento ng Ebanghelyo ni San Juan sa ika-10 kabanata, ang pangaral ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. At sabi nga po natin, sa pamagitan neto, binibigyan diin ng ating aral sa linggong ito kung papaanong ang Panginoong Hesus na muling nabuhay, nagtutuloy-tuloy ang kanyang relasyon, nagtutuloy-tuloy ang kanyang ugnayan sa atin at pangangalaga sa pamamagitan po ng pagsusugo niya ng mga pastol, mga shepherd, mga leader ng simbahan. Magisterium, kung tawagin po natin sa tradisyon ng mga Katoliko. Sa atin pong partikular na pagbasa sa araw na ito, ay atin pong mahahagip sa kwento ng Panginoong Hesus ang tinatawag po natin na tagpuan o setting ng mga salita ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. Ito pala ay ginawa ni Jesus sa Jerusalem, mismo sa may bukanan ng templo, habang siya po ay naroroon, isang taglamig, kapanahunan ng kapistahan ng dedication ng templo na kung tawagin po ng mga Hudyo ay Hanukkah. At sa mga salita ng Panginoon ngayon, binibigyan diin po niya kung gaano ang halaga ng shepherd bilang hindi tagapagpakain, kung hindi tagapag-alaga ng kabutihan, ng stability, proteksyon para sa kanyang kawan. Oh? Na yan po isang bagay na binigyan natin ng diin, no? Noong linggo. Pero maliban po diyan, meron po bang nais ding sabihin pang mas malalim ang Panginoong Hesus sa mga salitang atin pong maririnig sa Ebanghelyo sa araw na ito? Palagay ko po ang susi sa tunay at malalim na pangunawa ng ating Ebanghelyo ay yung pong pag-uugnay ng Panginoon sa kanyang salita bilang mabuting pastol sa piyesta ng dedikasyon ng templo o Hanukkah ng mga Hudyo. Mayroon pong 4 na araw sa isang buong taon na ang mga debotong Hudyo ay nagpipilgrimage at umaakyat ng templo ng Jerusalem saan man sila naroroon. Una po ang Passover, paggunita sa paglaya mula sa 420 years na slavery sa Egypt. Pangalawa, yung tinatawag po natin na tabernacles or Sukkot. Ito po ay paggunita sa 40 years na paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, na kung saan nanirahan sila sa mga kubol o mga tents. Pangatlo, ang piyesta ng Pentecostes, na kung saan 50 days after ng pag-alis ng Egypt, nandoon ang mga Israelita sa paanan ng
bundok ng Sinai upang doon tanggapin ang tableta ng 10 utos. Dito po sa tatlong napakahalagang piyestang ito ng pilgrimage na idagdag ng mga Hudyo, ang ika-4 na piyesta, ang piyesta ng rededication ng templo at Hanukkah. Ito po ay nangyari ng ika-2 siglo, 200 years, bago po dumating ang Panginoong Hesus. At dito, matapos po ang maraming pinagdaanan ng Israel sa iba't ibang mga dayuhan, kung saan hindi lamang sinaula ang mga Hudyo, kung hindi binaboy din ang kanilang templo at sambahan ng mga paganong umakupa sa Israel. Ang mga leader Hudyo na kung tawagin ay Makabeyo, kanila pong nakuhang bigyan ng laya ang Israel, at dahil po doon, inayos, muling itinalaga ang templo ng Israel sa loob po ng 8 araw na selebrasyon. At doon po dinedicate uli ang templo sa pamamagitan siyempre ng pagsisindi ng menora. At ang menorang yan ay may 8 no? na ilaw, at ito po ang tinatawag na Hanukkah. So yun po yung lalim netong Hanukkah na ito o Feast of the Dedication. Sa pag-uugnay ng kapistahang ito sa Panginoong Hesus, gaya po ng pag-uugnay ng Passover sa huling hapunan ng Panginoong Hesus, pag-uugnay ng Passover sa multiplication of the bread ng Panginoong Hesus, na siya ang bagong Passover sa Eucharistia. Dito naman po sa mabuting pastol, ipinapakita ng Panginoon na siya sa bagong tipan, ang mabuting pastol, tagapag-ingat ng bayan ng Diyos. Siya ang bagong templo. Siya ang bagong templo. At kung noong araw itinatalaga, dinedicate ang templo ni Solomon sa Diyos, you have somebody greater than Solomon. You have somebody greater than the temple. Si Jesus ang bagong templo na itinalaga sa ngalan ng Diyos Ama. Kaya nga po nasabi ng Panginoong Hesus, destroy this temple, and on 3 days, I will rebuild. Siya ang bagong templo. Ang mabuting pastol ay tagapag-alaga ng kawan ng Ama, higit na magaling, sapagkat siya ang bagong templo na talagang tunay na inilaan ng Ama sa kanyang sarili, sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos. Pero sa isang praktikal na punto, ito pong atin pong meditasyon na ito at pag-aaral, nagpapakita rin po sa atin na sino mang isinusugo ni Jesus, ang mabuting pastol, sino mang isinusugo niya bilang kanyang leader, dapat tulad niya, isang tagapag-ayos, isang talagang tagapagbuo. Ang isang tunay na leader, hindi po naninira, kung hindi bumubuo ng tradisyon, bumubuo ng pagkakaisa, dedicated at loyal, upang sa ganon tuloy-tuloy ang paglago ng pananampalataya ng kawan.
This, I think, ang pinakamabigat pong gawain ng leader ng kawan. Hindi upang dalhin ang sa kanyang sarili ang kawan, kung hindi dalhin sa direksyon ng iisang paglago, iisang pagtayo ng kawan patungo sa Diyos. Dedicated to God, loyal to God, loyal to unity ang sinumang tunay na leader. Napakaganda po. At yan po dapat ipanalangin natin sa lahat na leader natin, lalo-lalo na po sa leader ng ating simbahan, na forever siya'y tagapag-alaga ng unity, communion, expansion ng simbahan, hindi sa kanyang pangalan, kung hindi sa pangalan ng Diyos. Kung kayo po ay pinagpala nitong atin pong pag-aaral tungkol sa Gospel of the Day, ipakilala niyo naman po ang ating programang Pagkagising sa Umaga sa inyong mga kaibigan at kasamahan sa simbahan. At pakisubscribe naman po ang ating YouTube page, Domi Guzman. Pagpalain po tayo ng mabuting pastol. Alleluia, Alleluia.